Ating Mami Special at saka Bola Bola Special. Ito yung lagi natin binabalik-balikan dito sa Mamulok. Hello mga senyor, tayo ay nandito ngayon sa may Santo Domingo Church at tayo ay magjo-join ng Banawe Food Crawl organized by Manila Lakad. So pupuntahin natin ang ilan sa mga sikat na kainan sa Banawe. Pipisitahin din natin ang mga simbahan na malapit sa Banawe tulad ng Santo Domingo Church at iba pang mga heritage structures na matatagpuan lang malapit dito sa may Banawe Street. So tara na, explore na natin ang Banawe. Let's go!
the disciples heard this, they fell prostrate and charged them, "Do not tell the vision to anyone until the Son of So, pag pumasok ka doon, iba yung vibes eh. Parang 60s, 70s. Saka syempre amoy siopaw. So, pwede kayo mag-take out. O pwede rin tayong mag-money. Pwede kayong option naman. Flexible naman to. Yung itinerary, hindi naman to written in stone. You can Tradition, the blessing of the motorcycles dito sa Ayun ako nakapasok dito. so pleasant memories ko dito kasi nung bata ako naglalaro. Tapos meron kami parang maliit na fish pond sa bahay. Bumibili ako ng isda. Mga fish. Ay mga sisiw na kola. So bumibili ako ng isda. Pagdating ko sa bahay, nare-release ko. So following day, patay na. St. Martin de Porres. Para dito, OP kasi Order of Preachers. So ito, in general, mga Dominicans magagaling mag-preach. So magaling, hindi ka mapabore. Kung gusto niya magsimba na hindi kaya antukin, go to a Dominican church. Yan naman yung murals on the left and on the right of Santo Domingo. They were commissioned by the Dominicans to depict the martyrdom of the Dominicans. Kasi our first Saint San Lorenzo Ruiz, he was working with the Dominicans in the Dominican Church. And when they went to Japan, naging martyrs sila. I think ito kasi yan, hindi nyo makikita ito kung doon kayo sa likod. So yung 4 dark tones,
Yun yung mga 4 evangelists. Okay, so yung 4 evangelists. Si Mark, si Luke, si Matthew, and John. Yung madilim. Apat yan. 1, 2, 3, 4. Dito sa likod niya. So yung mga, ano ba tawag dyan? Hindi naman triangle yan. Alin? Trapezoid. Ewan ko. Tapos, hindi, ano. Parang trapezoid. Walo yan. Ang gumawa niyan si Botong Francisco na naging national artist din. It depicts the life of Santo Domingo. Saint Dominic de Guzman. Botong Francisco. So ngayon, ano ba yung Nanabal? Our Lady of the Rosary of Nanabal. Ito yung history to. We were invaded by the Dutch. Okay? The Dutch yung taga-Netherlands, diba? We were invaded by the Dutch. Kaya mga Pilipino, kinampihan yung mga Spanish. Tapos dala-dala nila yung image ng Our Lady of Rosary. And pinalo with the help of the Filipinos, pinalo ng Spaniards ang mga Dutch. So the Dutch invasion was thwarted. So ngayon, ito na nga, saan yung Nanabal? Yan, on the left side. Yan, nilalabas yung proseso ngayon. Every October is Rosary Month, diba? So may proseso na. High school ko ngayon. Kasi sasama kami sa proseso. Pero hindi ko maintindihan yun. So ako na lang nalaman na yung tour guide ko, Dutch invasion pa. So kung nag-succeed yung Dutch sa pag-invade, meron tayong Dutch boy tools. Pinuntahan ng Pinoy. Dutch making. Batavia is the old name of Jakarta. So ngayon meron yan. Kasi Gothic siya. Unfortunately, yung unang binomba sa Intramuros sa Santo Domingo. Binomba yan. Ang nangyari, yung Nanabal, temporarily nilipat sa UST. So 1941, giba na yung Santo Domingo. Ito, kailan to? 1954. Wala pa siya 100 years. Dapat. Malapit. This is a national shrine. It's not yet a basilica. Not yet basilica. Totoo yun, yung namatay si Ninoy, Oh. dito yung wake. Tapos that was the longest procession in the Philippines. Mag-guess kung sino yung sculptor neto. I'll give you clues. He also did the statues at the top of this. He also did yung mga statues sa Quezon de Montesinos. Francesco Monti. Correct. Francesco Monti. He was an Italian sculptor, always commissioned by the church. Oh, by the way, the architect mismo, sino? Walter Marciano na doon sa national artist.
yung ano pa ba? St. Maria Zaragoza. Marami pa marami. Yung Pataversion na Quiapo. Yung dalawa na national artist dito. Si St. Maria Zaragoza. Yung gumawa ng Lakad tayo ng footbridge to go to Mamunlok, ang ating next destination. And then, yan yung Quezon Boulevard. Yan yung sa kanan yung Santo Domingo Church. Sa kaliwa pupuntahan natin yung Mamunlok, ang paboritong kainan ni Ninoy Aquino. Walking along Quezon Boulevard. At nasa harapan natin, pinanggalingan natin, Santo Domingo Church. Malapit na tayo sa Mamunlok. Ito na yung Banawe, dyan tayo ikot mamaya. At dyan yung pinaka welcome art ng Banawe. Kapilang side merong welcome art. Ito na tayo sa Banawe. Pero hindi pa tayo sa kapila sa Mamunlok muna bago tayo explore yung buong kahabaan ng kalsadang ito. Robis, mayaman ka pag naka-Robis sticker ka, yung notebook mo. Mamunlok. Ito na tayo. Pasok na tayo dito. Old school to. Ito yung old school vibes. This is Mamunlok. Old school vibes. So, nandito na tayo sa Mamunlok. At siyempre, we ordered special namin tsaka special bola-bola so dumating ng ating Mami Special at tsaka bola-bola special. Ito yung lagi natin binabalik-balikan dito sa Mamunlok. So, nandito na tayo sa ating paboritong Mamunlok. Meron tayong Mami at meron tayong siopaw. Ano sa English ang Nay? Ang buwan, tingnan nyo. Mamunlok. Ito na sagot. Very rich ang sabaw. Lagyan natin ng sauce. Ito yung bola-bola. Miss ko to. Kain tayo. Mamunlok, tawid tayo sa kabila. So we're on the other side. Take the jeepney. Sakay tayo ng jeep. Sakay tayo ng jeep. Ay, nasa likuran. Ito na yung Banawe. Maraming mga auto supply dyan, mga accessories. Yan tabi-tabi yan. Pero dito tayo sa may Retiro. Sakay ulit tayo ng jeep. Another jeep, Retiro. Ano yung sabi na Retiro? retreat house Retreat house, retirement. ng mga pare sa Franciscan. Di ba retirement? Retiro. Retreat lang, retreat.
When is the Lord upon us as we place our trust in you, Lord, let your mercy be on us as we place our trust in you. Upright, consistent light of the kindness of the Lord, and this Lord, let your mercy be on us as we place our trust in you. Yung rotonda. Hindi. Ang boundary ng Quezon City and Manila, Blooming Creek. So ngayon, Quezon City pa na. Akala mo makapagsalit mo Manila, hindi. Quezon City. Pagdating mo ng Blooming Creek, that is, why is that important? Kasi pag may crime na nangyari doon, saka magre-report. Quezon City Police o Manila Police. Dapat alam niya. Alam, importante yung boundary. Ito park. Tayo. Amoranto Park. And then may monumento ni Amoranto. And then ang institusyon dito sa Retiro, ang Jonas Pares. Jonas Pares. Pinasabi daw po nila kayo, ma'am, sir. Okay. Ay, Ay, good afternoon po. Ganda naman ang parisan nyo. Yes, sir. Mag-pinasabi daw muna kayo, sir. Diba? Meron na kaming frozen product po. Yan, ma'am. One set na yan with fried rice na. May Okay. I-heat mo na lang. naka-individual set yan sa loob. We have frozen pares. Ima-microwave mo na. At may pares. Jonas ka na. Jonas na kayo, sir. Hindi kami Jonas first po. So much, sir. Puti-puti. Thank you. Kaya pa nilang dining. Dahil cute naman. Ay mo, meron parisan na ganito. Favorites. Pares dito. Ay, may ginatan pala eh. Magkano yung ginatan? Ganda dito sa Jonas. 240 yung pares. A restaurant with a conscience. So, bakit Banawe? Tuloy pa rin ang ating pagpo-food trip. Marami tayong matutupuan na kainan dito sa kalye na to. In between na andito yung mga accessories ng mga sasakyan. So, Goodyear, Carry Boy, at iba-iba pang mga car accessories. Shop yan, tabi-tabi yan. So dito, repair, power window, tint. Wala pa rin gawa yun. Wensha, spa. Then, Poweo. Okay? Poweo. Poweo. Sundo na yung ano ko. Dahil yung ate na
natin in order. Ang ating Michelin na ano? Kakain na. Sasarap pala ng pagkain. Okay naman, merong karapatan para mag-Michelin. Ito yung mga kinakain natin. Enjoying. Okay, done with the Michelin approved restaurant. Ngayon, another place na pupunta na. Okay, tuloy-tuloy ang ating food roll. So, pero naman, salitan, simbahan at saka pagkain. So, meron din palang MBTin dito sa Banawe. So, hindi kumpleto ang Chinatown. Hindi Chinatown kung walang MBTin. Ano? Ano wala? Original Maki soup, Maki House. Then may mga iceberg. Impoti House. Maraming interesting shops. So nakahalo yung mga car accessories at saka mga restaurant. Balay Pandesal. Pag gumamit po ba ng single use, ang kailangan mo sa ID order? More lakad. May mga repair ng power lock, power window, tsaka paglalagay ng tint. Yung pati pala Judy's meron sa Banawe. Sa may tapat mismo ng Sogo. And then may Holland Hopia. Banawe Terraces. Hindi Rice Terraces. Ito yung dating body, harvester, vegetarian na siya. Del Monte. Francisco del Monte. This is actually the oldest barangay in Quezon City. The problem is, when it was established, this wasn't part of Quezon City. San Juan pa. Kaya when Quezon City was established, ang oldest barangay yung Camonin. Pero ngayon, since Quezon City na to, it is not the oldest. So San Francisco del Monte, St. Francis of Assisi, Del Monte is of the mountain. Ito mountain is to. Lahat po binabahay sa iba.
Prisco. San Francisco del Monte Church. Church zone. Basilica Minore, San Pedro Bautista. So the Franciscans were the second religious order to arrive in the Philippines. The first were the Agustinians. So this was built for to be a retreat house. So in any other town, the church is always at the highest point. So sabi naman ni ate, ito lang daw hindi binaba. Opo, kaya pag may mga baha, ito yung evacuation center. Kasi kanina din napansin duman tayo sa Talayan. Notorious yun. Ang baba po doon, sir. Kasi Talayan. bundok po ito eh. Ito yung pinakamataas. Tapos ano yung Bautista po? Siya mismo po yung patron saint namin. Siya po mismo yung patron saint namin. Yun yung very distinct namin sa ibang mga churches. Di ba? Yung patron saint siya mismo talaga yung nagtayo po ng church po. Pero ang nauna pa po sa amin ang Santa Ana. Kasi doon dati Santa Ana Sapa. Ah, di Sapa. Santa Ana de Sapa. Yun po ang una. Kaya po yung Our Lady of the Abandon Parish, mas nauna sa amin. Doon sila unang nag-mission. Ano po. Tapos hanggang naghanap sila ng lugar na tahimik, na mataas kagaya nga nito, yan, na hill. So, nagkataon na po naman po si Governor Rivera, ini-offer ito po sa mga Franciscan na San Pedro Bautista. Kaya dito sila unang nagtayo ng church. Kung yung altar namin, yung gano'n, yun lang po yung aming old church. No, 1590 po siya natayo. Yun lang po. No? Made of bamboo and nipa hat. Yan, hanggang nagkaroon na ng lindol, ng bagyo, nasira na. Anong gera? Yan. Opo, during Limahong Led. Lima. Okay, po. Nasira, nag-iba, tapos naging wood. Yan, meron po kami doon mga, may mga makikita tayo doon yung pagkakasting, parang progress ng church. Yan, hanggang si San Pedro Bautista po, siya yung unang sila yung grupo nila, yung unang nag-introduce sa atin ng liturgical music dito sa Pilipinas. Sila po. Pati mga halamang gamot. Sila din po. Hindi ko nabanggit kahapon. Yan, kaya sabi ko, hindi holistic yung approach ng group nila eh. Nagtayo din sila ng yung dating Colegio de Santa Postenciana sa Manila. Pero The ngayon, oldest lang. women's school Opo. na Manila Red Cross na yun. Opo. Yan. Kaya lang hindi na nag-exist kasi kung buhay pa yan, mas matanda siya sa Santa Isabel. Kaso nagsara. Opo. So, tapos sa Los Baños, nagpunta din sila doon. Marami po siyang mga church na Franciscan. Opo, na sila yung nag-found. Pati Alis mga lahat sa Laguna, no? Franciscan. pati po mga places na sila yung nagpangalan. Sa Rizal, marami din po. Morong, Binangonan. May tanong pala si Joseph, dito Yes ba po. si Ani Batong Bakal? At taga Prisco. Na taga-Prisco. Parang dito na ko kayo. Nasira tuloy yung history sa Spanish Franciscan. So he started this, then he went to Japan with other Franciscans or Christians, and they were martyred there. Tapos, I think maybe within 100 years na beatify siya sa nag-exist. So, kumbaga sa yung santo dito, siya yung founder. Dito talaga siya, hindi yung imported from Spain. Parang based, a Spanish Franciscan based in the Philippines. Nung araw, hindi pa to Quezon City. Alam ko San Juan. Meron nga itong lugar sa Quezon City.
altar nandun. Original entrance. Anyway, by 4 o'clock tapos na yun sa Ibang paghahain sa iyong mga kamay, sa pagpurihan niya at karangalan sa ating kapagmalungan at sa buong sambayanan niyang banal. Grabe, may ganito dito. Meron po sa taas po. Kaya lang private. Sabi nun, may mga nag-ano sa DepEd na nagpunta din po, kaya lang din naman yata nila tinuloy yun. Di ba yung sa AP, sabi nila pwede daw isama sa Araling Panlipunan yung history ng nito. Parang hindi naman na sila bumalik. Mabalik kami. Oo po. Eto Kami po. mahilig talaga kami sa sinasabi mo. Baka alam mo, di ka man nakikinig. Mahilig talaga kami. Ito po, bigyan ko kayo ng book, sir. Na history po, ha? Ayan. Ito po yung dating simbahan. Ayan, hanggang na-develop na po na yan. So, yung latest. in reality, the entire size of this is how many hectares? 245 po. Yes. And most of it occupied by informal settlers. Tapos yung sa kabila po, ano naman yun, provincial. Parang pinakasentro ng kanilang dito sa Manila. I see. Ang opo, pag may mga occasion, dito po nila ginagawa. Ito yung cave. May kuweba talaga. Ito po, hindi siya pa na-touch. Hmm. Maliban lang dun sa may mga nagpo-form na mga So, original pa to, from Opo, 1590. At meron Ito si mga pare. Opo. Pero parang bago-bago na yan. May kuweba dito. Cueva de Santo Retiro. Ito po nagpipray sila sa Pedro Bautista noon. Yung po nandun, relic. Yan po ba, pinagay na lang po yan. Ano po, relic po, ni San Pedro Bautista. Oh, really? What Opo. part? Sa Homes po. Sa homes? Opo. Ayun lang. Kasi bumabawasan daw sa relic pala yan. Sister Gomez, stage 2 cancer. Opo. Abroad. Tapos, yung mga hindi nagkakanak. Pero si San Pedro Bautista po ay patron saint ng ambassador. Kasi kaya siya pinadala sa Japan. Pedro Yoshi. So, pinatay rin siya. Opo. Doon na nga sila na-execute sir. Yung mga kasama. Maganda din kasi yung mga online classes, yung mga ganun. It's about 2-minute prayer. People don't know about this place, di ba? Kaya, pakipost sa Facebook niya ito para malaman. Nakatago kasi ito. Sa Kalayan po, breast cancer naman siya. Inilibot namin yung image ni San Pedro Bautista. Sabi niya na hindi ako na na-healed siya at wala na. Sinabi negative na yun. Marami po siyang mga ganun.
Ganyan. Ito siya. Lata. Lata. Salamat sa Diyos. Nag-Lourdes kami. Ay, nakatatang simbahan. Na pinalitan ng Fernando Po Jr. Actually, meron din Quiapo. Yung mga jeep dito, Pakanan, papuntang dito. So, bahay ni FPJ. Ito yung gate na to. Selfie. And then sa kaliwa, Las Casas, Pilipinas, Acosay, Quezon City. Las Casas de Acosay. Okay. Hello mga senior, we just got home after spending the day exploring Banawe at saka yung mga neighboring places. So I'm glad na sumama tayo kay JP Ordoña ng Manila Lakad at isa na namang magandang lugar ang ating pinuntahan, ang Banawe. Ako yung tinawag natin siyang Banawe Food Crawl, pero hindi lang siya food crawl kundi pumunta tayo sa mga iba-ibang simbahan at iba pang mga lugar na marapit sa Banawe. So, ang ating journey is nag-umpisa sa may Santo Domingo Church na nasa Quezon Avenue na malapit lang sa Banawe. Una natin pinuntahan yung Cafe Ingo. Ito yung coffee shop na meron pala sa may left side mismo ng Santo Domingo Church. After mag-breakfast at saka merienda, inikutan natin ang Santo Domingo Church. Inikot natin na kanyang kumbento, inikot natin na kanyang simbahan at nalaman natin na marami palang istorya ang Santo Domingo. Ito ay ang bagong location ng original Santo Domingo Church na nasira during World War II doon sa may Intramuros. Nakita din natin ang magagandang design ng bagong Santo Domingo Church na ginawa ng National Artist Zaragoza, yung ibang mga sculptural details ni Francesco Monti, mga paintings ni Botong Francisco at iba-iba pa mga artists. Pagkatapos natin sa simbahan ng Santo Domingo, naglakad tayo ng konti sa may Quezon Avenue, sa may kanto mismo ng Banawe, at pinuntahan natin ang sikat na Mamundok. Ito yung paborin natin kainan, matagal na. Dahil sila daw yung nag-umpisa ng Mami sa Pilipinas.
At nandoon pa rin ang kanilang masarap na mami. Bumili tayo ng special mami. Bumili din tayo ng special bola-bola. At sa pagkain natin, sod na. Busog na busog tayo sa ating kinain. Pagkatapos natin sa Mamulok, sumakay naman tayo ng jeep papunta sa May Retiro. Una natin pinuntahan ay ang tinatawag na Lourdes Church na malapit sa May Retiro. Ito yung sa simbahan na nakatago pero ang dami nakita natin maraming tao sumisimba. Pagkatapos sa May Lourdes Church, pinuntahan natin ang original parisan sa May Retiro. Ito yung Jonas. Upgraded na sila. Maganda yung kanilang pinaka-kainan. Marami na kayong pwedeng bilhin. After natin sa Jonas, pumunta naman tayo balik tayo ulit sa May Banawe at pinunta natin isang Michelin rated restaurant, isang Pong Wei Wo, yata ang pangalan niyan. At nakatim tayo ng masasarap na Taiwanese dishes. Kumain tayo ng parang tinatawag na humba, talaba, bamboo shoot, ano pa ba? Chicken, pork, at iba-iba pa mga dishes. Ang sarap na kanyang pagkain, kaya pala siya nanalo ng Michelin. Pero, ang binayaran natin, parang 370 pesos lang. Tsaka sulit na sulit. Pagkatapos natin doon sa Michelin restaurant, nagpatuloy ang ating paglalakad. Pumunta tayo sa mga Chinese deli. Naghahanap tayo ng hopya kaso ubos na. Ang pinuntahan na lang natin ay ang tinatawag ng bakery. Ang Banawe Bakery, saka nakatim tayo na masarap na mga bread, mura siya. Pagkatapos noon, nagbalik, subakay naman tayo na hindi papunta naman sa may San Francisco del Monte. Ito yung street na may kanto ng Banawe. Ang pinuntahan naman natin ay ang San Juan Bautista Church. Isa na siyang minor basilica. Dito, nakita natin na ito pala isa sa mga kauna-unahang simbahan dito sa may Quezon City. Hindi pa Quezon City yung pangalan. Hindi ko alam kung ano original name to. At ito ay tinatag noong 1590. Nakita natin yung kanyang lumang kumbento. Nakita natin yung kanyang pinaka kuweba. At nakita natin yung mga lumang structure. So, natutuwa tayo na sa ganitong pag-explore, hindi lang natin binusog ang ating tiyan ng masasarap na Chinese food, pati ang ating spiritual dahil nagpunta tayo sa tatlong simbahan. So with that, maraming salamat sa pagsama sa atin. Kung kayo naghahanap ng mga unique na tour, kontakin nyo si JP Ordoña Adab. Nag-organize siya ng mga kaibang tour around Metro Manila. With that, maraming salamat. Travel while you can. Until our next vlog. See you soon.